300 bilyong piso para sa modernisasyon ng hukbo. Handa na ang mga bangko, may plano na, pero hindi natuloy. Ano ang nangyari? At ano ang epekto nito sa ating pambansang depensa? Ang defense band o war band sa ibang bansa ay paraan kung saan ang pamahalaan ay humiram ng pera direkta sa mga mamamayan para sa partikular na layuning pangdepensa. Ginawa ito ng Amerika noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nagbenta sila ng mga war band sa mga ordinaryong Amerikano. Resulta, 185 bilyong dolyar, malaking bahagi ng kanilang budget sa digmaan. Bakit ginagamit ang sistemang ito ng ibang bansa? Una, malinaw ang paggamit. Ang pera ay partikular na inilalaan para sa kagamitan at programa ng depensa. Pangalawa, may partikular na pinagmumulan ng pondo na hiwalay sa regular na budget. Pangatlo, ang mga mamumuhunan at may hawak ng mga band ay may interes na makita ang aktwal na resulta ng kanilang pamumuhunan. Gumagamit pa rin ng mga war band ang Ukraine ngayon para sa kanilang depensa. Bumibili ang mga mamumuhunan ng Ukraine dahil alam nila ang partikular na layunin ng pera. Ang Israel naman ay may garantisadong tulong militar mula sa Amerika, 3 bilyon at 30 milyong dolyar bawat taon. Sa Pilipinas, noong Mayo 2025, may naging panukala para sa ganitong sistema. Noong Mayo 2025, nagmungkahi si kalihim ng Depensa Gilberto Teodoro ng alternatibong mekanismo sa pagpopondo 300 bilyong piso na defense band program. Ang layunin ng panukala, mga eroplano panlabang F-16, mga submarino para sa hukbong dagat, mga sistema ng misail, mga modernong barko militar. Hindi kukunin sa regular na budget, hiwalay na pinagmumulan ng pondo. Ang mga lokal na bangko ay nagpahiwatig na posible ang ganitong programa. Ayon sa mga pahayag ng sektor ng pagbabangko, posibleng may financial market para sa 300 bilyong piso na halaga ng mga defense band na may garantiya ng pamahalaan. Ang mga mamumuhunan ay karaniwang interesado sa mga securities na may suporta ng pamahalaan, lalo na kung may malinaw na layunin at garantiya ng pamahalaan. Pero may naging ibang pananaw. Si kalihim ng pananalapi, Ralph Recto, ay nagpahayag ng ibang diskarte. Walang pangangailangan para sa mga defense band. Maaari nating pondohan ito gamit ang kasalukuyang koleksyon ng buwis at regular na pag-i-issue ng mga band. Ang kanyang posisyon, mas praktikal na gamitin ang umiiral na mga mekanismo sa pagpopondo kaysa lumikha ng hiwalay na defense band program. Tingnan natin ang aktwal na numero para maintindihan ang konteksto. Iminungkahi ni Presidente Marcos 50 bilyong piso para sa modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Inaprubahan ng Kongreso 35 bilyong piso. Aktwal na pagkakaiba, 15 bilyong piso ang kulang. Ang panukala ni Teodoro, 300 bilyong piso sa pamamagitan ng mga defense band sa loob ng ilang taon. Ang posisyon ni Recto, gamitin ang regular na budget at umiiral na mga mekanismo ng band. Ano ang nangyari? Nakangatanggap ang sandatahang lakas ng Pilipinas ng 35 bilyong piso para sa modernisasyon, ipinamamahagi sa lahat ng sangay. Para makita natin ang sukat, ikumpara natin sa rehiyon. Vietnam, 6 na submarino, humigit kumulang 36 na bilyong piso bawat isa. Singapore, bumibili ng mga eroplano panlabang F-35 na hindi nakikita sa radar. Indonesia, modernong barko, digmaan,
at aktibong mga sistema ng depensa. Pilipinas, 35 bilyong piso na taunang paglalaan para sa buong programa ng modernisasyon. Kaya ano ang posibleng mga dahilan kung bakit hindi nagtuloy ang defense band proposal? May iba't ibang posibleng paliwanag kung bakit hindi nagtuloy ang defense band proposal. Ito ang ilang pananaw. Tandaan, ito ay mga obserbasyon sa pagsusuri, hindi tiyak na mga pahayag. Unang posibilidad, pagkakaiba sa pilosopiya ng budget. May pangunahing pagkakaiba sa diskarte sa pagitan ng partikular na mga band kontra pinag-isang pamamahala ng budget. Ang mga defense band nakatakdang pondo, partikular na istruktura ng pananagutan. Regular na budget, mabagong paglalaan, karaniwang proseso ng pamahalaan. Posibleng may lehitimong dahilan sa patakaran para sa kagustuhan ng pinag-isang diskarte. Pangalawang posibilidad, alalahanin sa patakaran ng pananalapi. Ang paghiram ng pamahalaan ay may pangkalahatang diskarte sa pamamahala ng utang. Posibleng may mga alalahanin tungkol sa kabuuang antas ng utang, kapasidad ng financial market, implikasyon ng rate ng interes, pangkalahatang pagpapanatili ng pananalapi. Ang hiwalay na mga defense band ay maaaring lumikha ng komplikasyon sa mas malawak na pamamahala ng utang. Pangatlong posibilidad, komplikasyon sa implementasyon. Ang mga bagong mekanismo ay nangangailangan ng mga bagong sistema, mga proseso sa pag-i-issue ng mga band, mga istruktura ng pagsubaybay at pag-uulat, komunikasyon sa mga may hawak ng band, hiwalay na mga balangkas ng accounting. Mas simple ang umiiral na mga sistema na patunayan na gumagana na. Pang-apat na posibilidad, hindi pagkatugma ng takdang panahon ng pagbili. Ang 300 bilyong piso na programa ay nangangailangan ng napakabilis na pagbili at pag-deploy. 3 hanggang 5 taon na takdang panahon para sa malalaking pagbili, mga submarino, mga eroplano, mga sistema ng missile. Kontra 35 bilyong piso taunang, 15 hanggang 20 taon na unti-unting modernisasyon. Iba't ibang diskarte sa bilis ng modernisasyon. Bawat diskarte ay may mga nabebenta at merong hindi. May lehitimong debate sa komunidad ng pagpaplano ng depensa tungkol sa pinakamainam na bilis ng modernisasyon ng hukbo. Ang kasalukuyang katotohanan, teknikal na posibilidad ayon sa sektor ng pagbabangko, posible ang Defense Band Program. Alternatibong diskarte, pinili ng pamahalaan na gamitin ang umiiral na mga mekanismo sa pagpopondo. Aktwal na paglalaan, 35 bilyong piso taunang para sa modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang tanong para sa pampublikong talakayan, ito ba ang pinakamainam na diskarte para sa pangangailangan ng depensa ng Pilipinas? 300 bilyon iminungkahi, sinuri, pagkatapos ay itinabi. 35 bilyon ang kasalukuyang taunang katotohanan. Iba't ibang diskarte, iba't ibang takdang panahon. Ano sa tingin ninyo ang mas epektibo? Kung nagustuhan niyo ang content na ito, paki-like at subscribe at panoorin niyo ang 2 video na lumalabas ngayon sa screen.